Si Torre, ha, nagkautal-utal at eto, may nasisilip sa kanya. Eto, kahinaan ni Torre. Okay? Eto, lagot na siya dito. Panigurado, lagot siya dito. Di ba, napakatapang na ito si, napakatapang nito si Torre. Hihilain pa raw. Oh, mga ganyan ang banat niya. Ngayon, pinapalusot niya ang hindi naman daw si Presidente Duterte hihilain niya, si Medjaldea o yung mga abogado. Pero matapang ito. Matapang, di ba? O, tingnan natin ngayon, ang tapang ni Torre pag walang mga kasamang marami. Or, ang tapang ni Torre kung walang baril. Or, ang tapang ni Torre pag patungkol sa katwiran, utak at katotohanan ang usapan. My main processes during the time is that I have implemented a warrant. Oh, nagkakabulol-bulol na. And it is, therefore, the person is already arrested by virtue of a legal warrant. Ba't kayo masyadong nagmamadali? Ayun. Hindi ko alam, parang natatay. Sa bagay, yung pagmumukha ni Torre talagang natatay na eh. No? Pero ngayon lang tayo nakakita ng ganito, itatapon nyo sa mga puti na dating presidente, kahit ordinaryong Pilipino, padadala nyo ron. Nagmamadali. Kaya nga ito illegal arrest. Dapat ito, hinarap muna sa korte si Tatay Digong. Sa korte natin. Madali. We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi. Pambihira. Narinig nyo? Oh, ang reglementary period. may ba? Ano ba ibig sabihin mo nung may regla ka? Oh, reglementary period. Bini-period to, pambihira ha. Oh, di ulit. Unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Ayun, mamalasin sila pag hindi ginawa. Anong ibig mo sabing mamalasin pag di mo ginawa? Hindi ka makakatanggap ng reward? Wala kang pera? Wala kang bonus? Papagalitan ka ni BBM? Hindi mo makukuha yung gusto mo maging PNP chief? Anong ibig mo sabihin na yung reglementary period mo na yan, yung mamalasin ka naman na yan, anong ibig mong sabihin? Malalim yan. Ibig sabihin, ang datingan kasi na ito, yung ine-expect niyang makuha, ay hindi niya makukuha. Sa akin lang ha. Mamalasin siya. Swerte na eh. Swertin mo na, huli mo na si Tatay Digong. Ayan na yung reward mo. Balik tanaw mo na. Tanaw mo na. Mawawala pa. Sabaw na natapon pa. Di ba? O kayo. Ayan na yung sabaw. Hihigupin mo na lang. Natapon pa. Torre, nagtatanong lang. Total galing sa'yo. Ano bang kamalasan yung sinasabi mo? Bakit? Anong reglementary period? Reglementary period. Reglementary period. Hindi, simple Amy. Nire-regla yan. No? Pag matatandang ganyan na nabubuhay sa baril, nire-regla siguro yan. Yung puro pahuli. Pahuli ng alanganin ng warrant. Period yun. Dahil sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Oo, di ba? Ito to, ang tagal na ni Tevez. Di ba, buti pa nga yung ibang bansa, nililitis pa, tinitingnan. Ito bang kaso ni Tevez ay talagang nangyari? Talagang matibay ang ebidensya? Ito ba ay may reasonable doubt? O ito ba ay may karampatang ebidensya para ito ay i-persecute sa Pilipinas? O ito ay political lang? Di ba? Pinadaan sa korte ng Timor-Leste kahit nagre-request si DOJ. Kaya nga siguro dinudugo si DOJ, talagang galit na galit, nangingitim na, nakita nyo? Galit na kay Jaime. Nag-ano na, konti na lang, aatakihin na sa puso. Inatake na nga ng pagsisinungaling itong magkapatid eh. Di ba? Inatake ng pagsisinungaling. Oo. May baka sa kasunod niyan eh, atakihin na ng ano to. Ay, nako, wag naman sana, no? Ng masamang atake sa puso. Tulad niyan, di ba? Bakit kayo nagmamadali samantalang ang ibang bansa nagmamalasakit sa Pilipino? Kayong mga Pilipino, kayong iilan dyan, nasabi nga ni John B, kayong 4 na nagplano huliin si Tatay Digong, parang kayong 4 lang masaya dyan. Kayong nasa gobyernong nakikinabang kay Marcos, kayo na lang ang masaya sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Figuratively. Diba yan na sinasabi niya, no, Boying? Na yung sinabi raw ng bata niyang abogado na si Utoy, ay sila daw ay competent judicial court. Ngayon, binabawi.
Itong magkapatid na to, laban bawi, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Ano? May I refer you to the SOJ, ma'am? Lang naman yun eh. Wala nga commitment. Takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, diba? Ako napindot ko, sorry. Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer you to the SOJ, ma'am? Ayun! Pag wala palang baril to si Torres Sumbongero. Hindi pa na kayang sumagot nito mag-isa. Ha? Sinagot nito yung napakatalino si Atty. Torion. Grabe kung paano sagutin nitong mama na ito. Napakatalino. Narinig nyo na ba si Atty. Torion? Sharp! Ang memory ni Atty. Torion ang tindi. Pinagsasagot ng mama na ito. Ngayon, si PRRD, ha? Ang laki ng experience sa politika. Naging piskal. Ang tagal. Pinagsasagot ni Torre. Mahal ng taong bayan na si PRRD, binalasubas ni Torre, pinagsasagot lang. Dahil may mga kasama. Pag wala palang kasama to, nagsusumbo. Umuurong yung utak. Yung tapang pala ng utak nito, yung kanyang pagiging argumento, yung kanyang pagiging makipag-debate, pag marami lang palang kasama. Sige, sumbong mo kay Boying. If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Yung barado ka. Barado ka kay Amy. Lutong-luto ka. Ikaw na lang muna. Pambihira ka naman, Tori. Hindi mo kaya. Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede. Hindi, mauna si Boying. Mamaya, ganyan ka ng ganyan. Mamaya, sampahan ka ng libel ni magsumbong yan kay Castro, kay Claire. Tapos sampahan ka ng libel, tapos hulihin ka niyan si Tori sa labas pag maraming kasama. Delikado yan. Pag maraming kasama, ano yan? Makikipagsagutan sa yan. Papasukin ka namin. Sayaw sa gusto mo. Saka ka na lang magreklamo. Ganyan ang mga banat niyan. Ako na ang pinakamataas dito. Wala nang judge dito. Ako pinakamataas. 2 stars. Yari ka, Amy. Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant and it is there. Kita niyo yung boses? I-compare niyo yung boses niya. Ha? Kung paano niya sinagot-sagot si Tatay Digong at si Atty. Torion. Ngayon, nanginginig ang boses. Ewan ko, kayo mag-observe. Diba? Ilagay niyo sa comment section, tama ba ako kumali? Di mali. Diba? Kanya-kanya tayo eh. Ako yun na na-observe ko, kayo ba? For the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the Revised Penal Code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point, the proper judicial authority, yan yung pinagtatalunan. The proper competent judicial court is not the DOJ. Korte. Judicial, hindi executive. Ang DOJ po executive. Yan yung sinasabi ko naglaban bawi si Remulla. the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have... Hindi rin ICC. Dito nyo nahuli. Sa bansa nyo ba nahuli? Sa bansa natin. Iharap nyo sa korte dito. Pilipino ba siya? Hindi. Dito muna. Then, pag sinabi ng korte natin, sige. Dapat ICC mag-declare, humusga dyan. Ang tawag puro Torre, due process. Pinadaan nyo muna sa proseso. Para kang mangingitim pagka hindi mo napadala agad eh. But anyway, sa'yo na nga galing, mamalasing ka. Baka hinabol mo yung swerte mo. To abide with that Article 125 of the... So inaamin mo warrantless arresto? Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So yung 125 kasi ng RPC or Revised Penal Code, warrantless arrest. Ibig sabihin, pag inaresto ka ng walang warrant, dapat dalahin mo agad sa proper authorities. Dalhin mo sa pulis, tapos dalhin nyo agad sa korte. Para nang sa ganon, hindi ka ma-illegal kidnapping. Kasi walang warrant eh. Hinuli mo lang. Nangyayari po kasi yung walang warrant, kunwari, yung ongoing yung commission ng crime. Halimbawa, nag-snatch. Ganyan. So, kailangan ipresenta mo agad. Di ba? Pagka may ongoing, pwede mong hulihin, pero ipresenta mo agad. Yun yung sinasabi ni Amy dito. So, inaamin mo, yung paggamit mo dyan sa batas na yan ng Revised Penal Code, warrantless.
So walang warrant. Inaamin mo, Torre, walang warrant. Kasi ginagamit mo yan. Anong sagot ni Torre? Naamin mo, walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind. Tingnan mo, ang layo na sagot. May warrant, wala. All the stages. Kita nyo kung paano ito makipag-usap pagka siya yung nasa ibabaw. Ito po, sa ating mga Pilipino, hindi lang kay Torre, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pag tayo ngayon ang nakakaangat-angat, yun po ay pinagpaala tayo ng Diyos para gamitin natin ang ating kapangyarihan para magsilbi sa iba. Hindi para mang-api, gamitin natin yung kinaangat natin. Kasi darating at darating ang panahon, even the most powerful tatanda. Even the most strong, the strongest will become weak. So, umiikot ang mundo eh. Kita mo yung tapang nito. Ngayon, tinanuan nangyari. Nagkautal-utal. Di ba? Bakit? Hindi niya teritoryo. Wala siyang bata-batalyon na pulis na kasama. General Torre, warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 No, you decide. Ano na, Torre? May warrant o walang warrant? ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this. Oh, may warrant ka. Ba't ginagamit mo yung anong yan? Mali, actually, yung pagkakagamit niya dyan sa batas na yan, ng 125 ng RPC, mali. Time. I just don't want to be. Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am. I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Yan, to the rescue. To the rescue, Boying. Nasusukol na. Nagre-rescue na si Rimulya. Nasusukol na. O, ano ang gagawin ng isang Rimulya pag sukol na? Tatanggapin ba yung pagkakamali? Mag-a-apologize? Ano, pag sukol na? Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the revised penal code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already. Yon, subjudice. Sukol na subjudice. Yan ang Rimulya. Di ba? So pag kayo ang gigipitin, magsasubjudice kayo. Pag kayo hinihinga ng warrant of arrest, sasabihin nyo, hindi, papasok kami dyan sa ayaw sa gusto nyo. Hindi, ako 2-star dito, doon na kayo. Doon na kayo magpaliwanag sa ICC. Ayan ang sinasabi natin. Di ba? To discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Ayan. Subjudice, kasi ando na yung usaping habeas corpus na kaso sa Supreme Court. So, hindi na pwedeng pag-usapan yung merits of the case. So, lumulusot. Pero, nasukol na siya. Namati na siya. Booking na siya. Wala na siyang lusot. Pati ba naman ang revised penal code, naging executive session? Ayan. Bakit niya sinabi yung pati ba naman revised penal code ay naging executive session? Kasi, pag nasusukol, itong Rimulya Brothers, manghihingi ng executive session. Ganon. Hirang buhay to. Sukol. Magaling dito, magaling. Okay, hindi ko po sinusuportahan again si Amy ha. Ilang beses kong sinabi, huwag niyong iboboto ito. Kaya lang, tama siya dito. Sa pagkakataong ito, gamitin natin. Gamitin natin yung kanyang kanyang tama. Next topic po. Ito, pag-usapan natin kasi napakaganda rin na ito. No? Tingnan natin kung gaano kagaling ulit si Torre. May I ask General Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege. At ano sabi ng mga pulis? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. Ganyan, hindi ako nagtatanong lang sa mga pulis ha. Yung mga ganun ba kailangan pa? Yung kalad ka rin na yan. Hihilahin ko yan. Kasi, alam mo, kahit gaano ka-powerful ang tao, kung marami naman na kayo doon, hindi na naman magre-resist ng arestong mga ito eh. Diba? Papayag na lang sila magpa-aresto kahit na sa tingin nila mali yung pagkaka-aresto siya kanila. Halimbawa, nung ginawa kay Tatay Digong, siyempre, andun yung asawa niya at yung anak niya. Kahit ako nasa lugar niya, kahit sa tingin ko, hindi ako dapat arestuhin.
At andyan ang pamilya ko, kesa madamay at masaktan yung pamilya ko, susuko ako. So hindi na kailangan yung hilahin ko to, sasaktan pa. Hindi na kailangan ng mga ganun eh. Ito ba'y nararapat sa tingin ninyo sa pag-uugali ng mga kapulisan natin? At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that Alam mo, nababastusan talaga. Kayo ba? Nabastusan kayo nung binabanggit ni Toria na hihilahin ko yan, hihilahin. And hindi to masyadong pinalabas sa mainstream, ha? is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... Yung optics, tactics, kailangan ba? Saguti, ito si Torre pala, no? Ibang-iba siya pagka maraming kasama, no? Ngayon paikot-ikot siya. Pero very direct siya pag andyan yung mga bodyguard niya. Marami siyang kasamang dibaril, marami siyang kasamang pulis. I'm asking you, did you say that? Hihilahin ko, hihilahin Yes, ko. sir. And I actually made good of it, sir. No, what prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Correct. Yun ang sinasabi ko. Alam mo, may mga kaibigan tayong pulis at nakakausap ko. Sinasabi nila mali itong ginawa ni Torre. At naiinis sila dahil nga damay sila eh. Ako naiintindihan ko yung mga pulis. Parang yung mga fake news vloggers ni Marcos, nadadamay tuloy. Tapos kaming sinisisi mga Duterte vloggers. Nadadamay. Same thing sa pulis. Nagagalit sila. Mali yun. Hindi mo kailangan gawin yun sa dating presidente. All the more sa matanda. Hindi naman kailangan eh. Ang dami-dami nyo na doon. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that Alam mo ako, naiintindihan ko to bagamat na sumablay to si Jinggoy that time, para sa akin, nung iniimbestigahan yung pagkabangag ni Marcos, no? Meron siyang mali doon. Pero ito lang, gusto kong i-discuss tong sinasabi niya na nangyari kasi sa kanila eh. So, alam mo, pagka meron nangyari sa inyong masama, dapat yun, meron kang kinakatandaan at natututo ka. Magiging advocate ka nung pangyayaring masama at iisipin mo, nagagawa ka ng paraan na yung nangyari sa amin ay hindi na mangyari sa iba. Exactly, dapat ganyan ang ginawa ni Marcos. Sila Marcos, tinangay sa palasyo. Binala sa Hawaii, nangyari sa tatay niya, yung tatay niya namatay sa ibang bansa. Yung tatay niya pinakulong ng Aquino and yet pinalibing ng Duterte. Dapat si Marcos may natutunan na. 'Di ba? Hindi ko nahahayaan na mangyari ito sa iba dahil masakit eh. Nangyari sa pamilya ko, masakit. Lalong-lalo na yung tinulungan ng pamilya ko, ipalabing yung tatay ko, nang dahil doon nakabalik ako bilang presidente. Dapat hindi niya na ginagawa sa mga Duterte. Maling-mali doon si BBM sa